Magsubuko kayo. Santiago, alam nyo, mayroon tayong isa sa mga alagad na hinirang ng Diyos. Ang pangalan din ay Santiago. Kaya lang talagang tunay na pangalan ni Santiago ay Tiago. Tayo, kasi Santiago. Ibig sabihin, ang talagang pangalan ni Santiago ay Iago. Kaya nilagyan natin Santiago, halimbawa, San Juan. San Juan. Tiago, Santiago. Pinagdugtong natin. Bahagi yun. Pero, sabi nga, yung kapatid na iniagod natin ngayon sa kanyang huling hantungan, si Santiago, hindi naman siya kabilang sa 12 alagad na Jesus. Pero pagkapaalala sa atin, sabi nga sa gawa ng mga alagad, tayo ay mga banal. Sa oras na tayo ay bininyagan, ang unang tawag sa atin ay alin? Mga banal sa lumang tipan. Kasi yun ay binibigay ng binyag. Ang buhay na walang hanggan, ang makapiling ng Diyos sa kanyang kaharian. Pagpapaalala o sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong may kapal. Kaya nga alam natin, sa tinatawag natin ekonomiya ng ating pagliligtas, nilikha ang Diyos ang tao, nagkasala ang tao, iniligtas ng Diyos ang pagkakasala ng tao sa pamagitan ng paghihirap, pagkamatay, muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ay nangyari 2,000 taon ang nakalilipas, alas 2,000 taon ang nakalilipas. At sabi nga natin, paano natin matatanggap yan 2,000 years ago? Ay tinatanggap natin yan. Saan? Yung pagliligtas ng Diyos sa biyaya ng binyag. Pagkakataon na kung saan ay nawa maging maliwanag ko sa atin. Kaya pag sinabi ng iba, ba't ka nagpapakabuti? Ba't ka umiiwas sa masama? Ang kalimitang sagot natin yan para mapunta sa langit. Magpakabuti ka para mapunta ka sa langit. Well, chronologically, correct. Kaya lang, mas gusto ko yung sagot na ba't ka nagpapakabuti? Ba't ka umiiwas sa masama? Mas gusto ko yung sagot na kasi gawain ng tao magpakabuti kasi tayo ay tagalangit. Kaya tayo umiiwas sa masama kasi tayo ay mga tagalangit. In short, tayo ay mga binyagan. Kaya yun po yung tawag ng mga unang Kristiyano sa mga kapwa nila, banal, santo at santa, saints. Matagpuan yan sa Acts of the Apostles at saka sa letter of St. Paul. Pagkakataon na kung saan ay pinaalala sa atin na yun yung isang biyaya na nawa higit na pakinabangan ni Santiago. Yung kaganapan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kung tutusin, yung pagdaan natin patungo sa langit ay nagsisimula dito sa lupa. Kung tutusin natin, practically nagsimula nung tayo ay bininyagan. Iyon ay sa pamagitan ng alin? Ng dakilang biyaya ng Diyos. Kaya tayo naligtas. Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Yung paggawa natin ng mabuti, pagpapatutuo. Pagpatutuo na alin? Na tayo ay mga anak ng Diyos. Kasi kapag hindi tayo gumawa ng mabuti, pinasasinungalingan natin. Kaya magkasama ho yun. Yung faith at saka good works.
Hindi mo pwedeng sabihin na ako ay anak ng Diyos pagkatapos walang hiya ka. Ano? Hindi pa pwede yun. Ano? Hindi mo pwedeng sabihin na buburahin na lang ng Diyos ang iyong pagkawalang hiya. Hindi. Ano? Gagawa ka ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Ano? Pagkakataon na kung saan ay makita natin. Hindi naman pwedeng sabihin natin na dahil sa ikaw ay binyagan, pagkatapos ay ikaw ay hindi gagawa ng kabutihan at sabihin mo, buburahin na lang ng Diyos yung kasalanan mo. Pinatawad ka ng Diyos sa iyong kasalanan. Pero you must be true to your identity. Maging totoo ka sa iyong pagkanilanglang. At ano yung pagkanilanglang? Ikaw ay Santiago, gawa ng biyaya ng binyag. Hindi lamang si Tiago, hindi lamang si Santiago, ngunit tayong lahat. Ay isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. At yun ang panghuhugutan natin ng lahat ng pagkilos sa gawa ng alin. Gawa ng pag-ibig ng Diyos. At nawa, tayo ngayon ay naririto, tumudulog sa harapan ng buong may kapal, na nawa yung halimbawa na ipinakita ni Santiago bilang anak ng Diyos ay magbigay rin sa atin ng inspirasyon. No? Kalimitan sinasabi ko kapag nagbe-bless ako ng bahay. No? Yung bahay ay alin? Bahay pugad ng pagmamahalan. No? Sa pabanaging pugad ng pagmamahalan, gawain ng mga magulang. No? Doon inuhubog kung paano magmahal sa loob ng tahanan. No? At yun ang turo ni Jesus. No? Kaya tayong lahat ay tunay na makatutugon sa panawagan ng Diyos kasi alin, hinubog tayo sa ating mga pamamahay sa tulong ng mga magulang natin. At nagdanais na alin, nawa makatulad tayo sa pag-ibig ng Diyos na naghandog ng kanyang sarili para sa kanyang mga iniibig. No? At kung sakali mang may pagkukulang, ay kaya ipinagdarasal natin. Siguro sinasabi ng iba, no? Bakit yung ipinagdarasal yung patay na yan? No? Ay para ibigay yung hinihingi ng katarungan. Alam nyo, yung ating purgatorio, maraming umaatake dyan eh. Pero alam nyo, yung purgatorio natin, ano yun? It is yung pinakataluktok ng katarungan. No? Lahat mayroong katarungan. Hindi, pinatawad ka ng Diyos. Tama, pinatawad ka ng Diyos. Hindi ka na pupunta sa impyerno. No? Kung ikaw ay binyagan, kung ikaw ay nakapangumpisahan, kung ikaw ay napahira ng Santo Olyo, bago ka namatay, bahagi o yun. Pero, ang tanong ay, naibigay mo ba yung hiningi ng katarungan? No? Humingi ka ng tawad sa Diyos, pinatawad ka ng Diyos. Hindi, huwag ka nang magbigay ng hiningi. Hindi sinabi ng Diyos yun. Pinakailang ibigay mo yung hinihingi ng katarungan. Very strict po ang lumang tipan. Sa lumang tipan nga, anong hinihingi ng katarungan? 3 times the amount. May nadaya ka ng 100, ibabalik mo ng 300. No? Sa bagong tipan, mas matindi. Kay Nicodemo. No? 4 times the amount. No? Kung nakakuha ka ng 100, ibabalik mo ng 400. No? Bahagi yun, siya rin ang sabi ni Nicodemo eh. No? Na kung ako'y pinadayang sino man, 4 na iba yung isa sa uli ko. Hindi sinabi ng Panginoon na, hindi, pinatawad na kita, hindi ka na magbabayad. Hindi. Silent ang Panginoon, ibig sabihin, he agrees. No? Kinakailangan mo ibigay yung hinihingi ng katarungan. Kaya yung ating purgatorio, yun ay para maibigay yung katarungan. Hindi ka na pupunta sa impyerno. Pero hindi nangulugan na yung pananampalataya mo, sa laulin mo, maging sa laula ka sa hinihingi ng katarungan.
Yung pananampalataya mo kay Jesus ay dapat na alin, maging tapat ka na ibigay mo ang hinihingi ng katarungan. Kaya mayroon tayong purgatorio. No? Kaya dinudulog natin yon para kay Santiago, na kung sakaling mayroon siyang mga kasalanan na hindi pa naibigay yung hinihingi ng katarungan, yung patawad, kanya yon, siyang hihingi ng kapatawaran doon. Pero yung binibigay ng katarungan, tayo nawa ay makatulong. At ipinagdarasal din natin si Santiago. Bakit? Kasi alam natin, sigurado, siya rin ay magdarasal sa atin. Kaya nga sinasabi na, pray for one another. Ay, bakit hindi natin hingin yung panalangin ng mga taong nasa piling na ng Diyos? O kahit na wala pa sa piling ng Diyos, pero naroon, naghihintay para maibigay yung hinihingi ng katarungan. Kahit na ho yung mga kapatid natin nasa sa purgatorio, hindi nila pwedeng ipagdasal yung kanilang sarili. Pero ipagdarasal nila tayo. Yun ang pwede nilang gawin. Kaya tayo, ilululog din natin si Santiago sa harapan ng Diyos para tayo ay makatulong na kung sakali mang hindi na ibigay pa yung hinihingi ng katarungan, ay kung hindi. No? Kung naibigay niya naman, hindi walang problema. Hindi naman masasayang yun. No? Mapupunta naman yun sa iba natin mga kamag-anak. At kung sakali mang siya ay naroon, sigurado rin naman ang ipagdarasal tayo sa harapan ng buong may kapal. Sino pa yung una niyang ipagdarasal kundi tayo? Tayo na kanyang mga kadugo sa daigdig na ito. Naging bahagi ng kanyang buhay sa lupa, sa mundong ginagalawan natin. Kaya pagkakataon yun, na nawa huwag natin kalimutan. Bakit? Ito kasi gawain ng mga banal.